Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at ito po yung ating topic ngayong araw na ito. Basahin natin. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Alam niyo po ang ating Panginoong Kristo, bagamat yung panahon niya na nagkatawang tao, binibigyan po ng mga babala o instruction ang kanyang mga alagad para hindi sila madaya. Bakit po? Marami na po din sa panahon niya na may nagtuturo ng maling aral. Nagkaroon din rin po ng mga false prophet, no, mga maling propeta, mga bulaang propeta, na kung saan ay inililigaw ang mga tao. Kaya nangyari ho, si Kristo'y bumaba upang mangaral ng katotohanan. At mga kapatid, bago ho tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at para maintindihan natin ang ganitong pag-aaral. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat alam po namin na kayo po ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan upang matutunan namin ang iyong mga salita at mga pamaraan. Sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, tinuturuan mo po kami ng tamang aral at turo. At ngayon, sisimulan po namin mag-aral, kaya Panginoon, handa po kami makinig. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, pumasok ang tamang aral na aming mapapakinggan at papanghawakan namin ito. Kaya Panginoon, sa bawat makikinig sa araw na ito, ay mapagpala po sila. Ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ay welcome po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig na kung saan ay patuloy tayong nagsasaliksik at nag-aaral ng kanyang mga salita. Ngayon, balikan po natin itong ating konteksto na mapapag-aralan natin sa araw na ito. Sabi po dito, Mateo 24:4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Tingnan natin ating sarili, baka tayo ay nasa maling katuruan. Hindi natin alam na tayo pala nadadaya na. Ngayon, pag sinabi ni Jesus na mag-ingat, unang-una anong gagawin natin? Siyempre, unang-una ang gagawin mo, mag-prepare, maghanda, upang hindi ka madaya. So, ganito ang ating gagawin po. No? Kung itutuloy mo, saan tayo pinaghahanda ng Panginoon sa mga bagay niya? So, ituloy natin ang verse 5. Ang sinasabi sa verse 5 ay, ito po, basahin natin. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Kaya tingnan natin diyan pa lang sa talatang iyan. Unawain natin. Ang sinasabi, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo. Meaning, dala-dala nila yung pangalan ng ating Panginoong Kristo, pero mali ang doktrina, mali ang katuruan. Ginagamit lang ang pangalang Kristo. Sa paanong paraan? At iyan ang ating ililinaw para hindi tayo maligaw. At ito pong mga komento rin po ay sasagot din tayo. Baka makatulong tayo sa kanila, baka sila ay naliligaw na, at least makita natin na madala natin sa katotohanan ng mga taong naliligaw. Bakit po? Kasi ang ganito pong pamaraan natin ay inutos po iyan ng Panginoon na magligtas din po tayo ng mga kaluluwang naliligaw. Bakit po? Yung mga nadadaya, bakit po? Para hindi sila mapahamak. Yan ang sinasabi po dito sa Judas 1:23. Sabi dito, tulungan niyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. So ito yung ating ginagawa sa pag-aaral nang sa ganon maligtas po sila sa maling doktrina, maling turo nang hindi sila maparusahan. Sabi pa dito na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. So yan ang ating damdamin na magkaroon po tayo ng mercy o awa sa kanila, sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. So ito yung mga taong na kung saan napag-aralan po natin, na nahango na sila sa kasalanan, ang sabi nila, kahit daw yung future sin ay bayad na. Napansin ba ninyo? So yung mga ganong doktrina ay hindi po yung katuruan ni Kristo. Na yung pati daw yung future sin mo, yung magagawa mo bukas, sa makalawa, sa mga susunod na araw, yung future sin ay bayad na rin daw yon.
Pero ang sabi nga doon sa mga napag-aralan natin, binayaran na ang kasalanan mo. Pinawi na ang kasalanan mo. Bakit ka pa muling babalik sa iyong dating buhay na makasalanan? Kung ikaw ay hinango na doon. So meaning, yung mga ganong doktrina ay mali. Kaya nga, dapat niyong malaman ang bawat talata na ating binabasa. Kaya ang ginagawa lang natin ay, ito, balikan natin ng verse 22. Maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Unang-una ho, baka ho nag-aalinlangan yung iba, nagdadalawang isip at hindi alam, at lalo na po doon sa mga taong ang kanilang pinaniwala ay mali pala ang doktrina, kaya sila ho napapahamak. Ngayon, balikan po natin yung konteksto, no, dito sa ating pinag-aaralan. Para ho tayo ay maging aware, no? So, Englishin nga po natin, no? Jesus answered, "Be careful that no one misleads." No? Misleads you, deceiving you, and leading you into error. Sometimes po talaga nagkakaroon tayo ng error sa kung mali ang itinuturo, tinatanggap mo agad eh. So, kailangan malaman mo na yung itinuturo ay galing kay Kristo kasi walang error. Walang tinatawag na misleads. Na may nagtuturo pala sa panahon natin ngayon na napakaraming nagtuturong mali. Ngayon, baka ikaw ay isa sa ganito. So ngayon, para matulungan kita, babasahin ko ang komento mo, no? Tutulungan ka namin. Baka ikaw ay nasa misled doctrine. No? Kaya sinasabi ni Jesus Christ, be careful. O sa ibang salin pa, para maging malino, no? Nakalagay po diyan, ano? Take care that you are not tricked. Ano yung trick? Na kung saan ay panluloko o pandaraya. Marami pong ganyan. Like a magic. Akala mo totoo, hindi pala. Minsan illusion lang, akala mo lumalampas ang piso doon sa baso. Never na never pong lumampas yon sa matigas na bakal para palusutin. So mga trick po yun o pandaraya para kayo ay madaya at maniwala na wala namang katotohanan. So ganyan po ang ating aaralin ngayon. Ano? Ngayon dito ho sa komento ng isa nating mga taga-subaybay at nakikinig dito, no? Kaibigan o kapatid man ang turing ko sa iyo, no? Tandaan mo, lahat ng mga maririnig mo na binabasa sa salita ng Diyos manggagaling, tandaan mo, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Hindi ito gagamitin ng isang tao para sa iyo kung ito ay gagawing instrumento lang sa pandaraya. Hindi po. So, gagamit tayo ng salitang makatotohanan na magliligtas sa atin sa maling doktrina o sa maling aral. Ngayon, pag-aralan natin itong komentong ito. Puntahan natin. Sinasabi dito, no? Itong talata na ito sa video mo, sa 2 Pedro 2:22, in Tagalog is, nangyari sa kanila ang kasabihan. Ang aso ay bumabalik sa kanyang suka at ang baboy na naligo ay bumabalik sa pagkakubabaw sa putik. Ano ibig sabihin po dito? Ito pong talata na muna inyong ibinibigay ay isang part na kung saan ito ay napag-aralan po natin patungkol po sa doktrina na kung ikaw ay makasalanan, inalis ka na doon sa kasalanan. Ngayon, ang sinasabi niyang kasabihan, kung ikaw ay naalis na doon sa kasalanan at ikaw mismo ay bumalik sa dati mong pamumuhay na makasalanan, inahalin tulad po ang isang tao sa isang kasabihan na ang aso daw ay bumabalik sa kanyang dating suka. Ibig sabihin, na isuka na kakainin pa daw uli. Diba? Ganun na ang isang asong walang isip. Diba? Ay, siyempre nga man, ikaw, isuka mo, kakainin po ba yun? Diba? Hindi mo masikmura yun, di ba? So, ibig sabihin, ganun din sa baboy, na kung saan ay napaliguan na, bumabalik uli doon sa pusali o doon sa lubluban na kung saan ay marumi. So, ang ganyang doktrina po ay hindi katuruan ni Kristo na kung saan sinasabi nila kahit daw yung bumalik ka uli sa pagkakasala, di ba? Future sin, nagkasala ka uli, bayad na raw yun. So, diyan pinapaliwanag ni Pedro ang mga bagay na yung kasalanan, kapag nalinis ka na, malinis ka na.
huwag ka na muling bumalik sa pagkakasala. Di ba sinabi ni Kristo na huwag muling magkasala? Di ba sinasabi niya ni Jesus sa kanyang mga pananalita, no? Para magkaroon tayo ng idea at kaalaman, no? Ay magiging malinaw po ito sa atin kung talagang marunong tayo mag-isip sa mga sinasabi ni Kristo. Tingnan natin ang talatang ito, no? Sa talatang ito sa 8:11, sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maari ka nang umalis pero huwag ka na muling magkasala. So malinaw, pag si Kristo ay nagsasalita, pakinggan natin na huwag muling magkasala. Ngayon, may nagtuturo. Ikaw ba hindi nagkakasala? Ano ba yung kasalanan ginagawa mo dati na hindi mo dapat gawin na? Pumatay, magnakaw, o anumang mga bagay na sinasabi ni Kristo patungkol sa kanyang katuruan. Ibig sabihin, huwag ka na muling gagawa ng mga bagay na masama na ikapapahamak ng iyong sarili o ng iyong kaluluwa. Ngayon, balik po tayo sa ganitong komento. Huwag po kayo mamisled dito sa doktrina ng ating Panginoon Kristo. Kasi ganito ang naging kaisipan po ninyo. So, babasahin ko po ang naging damdamin ninyo sa komentong ito at ililinaw ko po yan. Ano ho? O, ganito po yan, mga kapatid. Pakinggan natin. Sino ka para gamitin mo yan sa akin? Sagutin mo ko kung sino ka at ano ang kinalaman niyan sa pagkatao ko at ano ang ebidensya mo laban sa akin. Sagutin mo at huwag mong burahin. Magkaliwanagan tayo dito. Ito ang talata na ito ang linawin mo na sobrang baksik ang ibinigay mo na talata sa pagkatao ko. Ni hindi mo ko kilala. Ipaliwanag mo yan dito. Tandaan mo, God is with me. Kaya sagutin mo ang paliwanag mo dito sa talatang ito sa 2 Pedro 2:22. Ngayon, kapatid, huwag magdadamdam kapag may mga salita tayong binabasa para bang sinasabi mong yan ay gagamitin ko para gamitin sa iyo, sa iyong pagkatao. Alam niyo po, iyang talatang iyan ay isinulat para pakinggan natin at unawain. Gaya ng sinabi ko kanina, itong talatang ito ay kasabihan. Pag sinabing kasabihan o kawikaan na kung saan inahalin tulad ang isang tao ng walang unawa, na kung saan ay walang kaalaman, na kung saan iyang talatang iyan ay magbibigay sa atin ng makita natin yung ating pagkatao ay makita natin at naglalarawan iyang talatang iyan. Kung ikaw ay makasalanan pa rin, pagkatapos kang hanguin o tayo hanguin sa kasalanan, bakit pa ulit tayo babalik sa dati nating pagkataong makasalanan? Di ba't hindi? Kaya nga pinapakita diyan na nalinis na yung baboy, hinugasan na, bakit pa uli babalik doon sa lublubang madumi o kasalanan? Ibig sabihin karumihan, yung pagkakubabaw yan. So, pansinin mo sa talatang ito, no, na ating babasahin. Kayo po nagbigay ng talatang yan. Let's translate in another version. Ano po? Sabi diyan, nangyari sa kanila ayon sa tunay na kawikaan. Tunay na kawikaan po yan. Yung kasabihan, di ba, sabi dito sa inyong translation, kasabihan. So, dito sa ating binabasa, may kawikaan. Ang kawikaan po ay nagbibigay ng karunungan, kaunawaan sa mga taong walang dunong, walang pangunawa. Kaya ito, binibigyan tayo ng kaunawaan kung tayo'y magbabasa ng kanyang mga salita. Sinasabi dito, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ibig sabihin, naisuka na, kakainin muli. Di ba? Napaka-weird ng ganong pangyayari, di ba? Tuloy pa natin. Sabi pa dito, no? At ang babaeng baboy na nahugasan na. Nahugasan na. Nalinis na. Bakit daw uli paglulublob sa putik? Ano yung putik ay sumisimbolo sa kasalanan, karumihan, kasamaan. Yun ang ibig sabihin diyan. Ngayon, kung sa tingin mo parang ito ay lumalakip sa iyong pagkatao, ibig sabihin,
ganun ka nga, na kung saan, na ikaw ay nahugasan na, bakit ka pa babalik? Kaya yung doktrina po, na maling doktrina at katuruan, tinanggap mo. Bakit? Sino ba ang nagturo sa'yo na kung saan yung future sin ay bayad na? Ang sabi ng Diyos, huwag kang magpatuloy sa pagkakasala. Huwag kang gumawa uli ng masama. Di ba sabi ni Kristo, huwag na muling magkasala. Kaya mismo si Kristo ang nagsasalita. Yun na ho ang kinuha kong talata para maintindihan natin na mismo si Kristo ang may sabi. So balikan natin ha, yung sinabi po ni Kristo doon sa Juan 8:11. Sinabi niya, walang sinuman, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Tingnan niyo ha, kahit nagkasala na yung babae. At yung pangyayaring yan, babatuhin hanggang mamatay dahil nasa kautusan ni Moises. Kaya nga sabi ni Kristo, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. O, di ba? Nakita nilang sila'y makasalanan, hindi makabato. Di ba? Kaya sinasabi ni Kristo, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Malinaw yan. Huwag ka nang magkasala. Kaya po yung talatang ito na ating pong pinag-aaralan, no, malinaw po yan sa kaisipan natin na huwag tayong muling lulublob sa putik. Huwag muli tayong pupunta daw sa gawang masama o makasalanan. O balikan natin ang komento mo. Para sabihin mo, no, sino ka para gamitin mo yan sa akin? Ginagamit po yan, hindi ko po para gamitin yan para sa'yo. Pinapaunawa ko lang sa'yo. Ang sinasabi po doon ay, nakalagay po dyan sa inyong talatang ibinigay, nangyari sa kanila, not specific on you. Hindi lang sa iyong sarili yan. Kung ikaw ay nasa maling doktrina, maaari kasama ka sa ganitong sitwasyon. Kaya nga kapatid, binibigyan kita ng pangunawa na makaalis ka sa maling doktrina. Baka kaisa ka nila. Hindi ko yung ginagamit para sa'yo para ikaw ay maliitin, saktan ng kalooban, kundi ipaunawa sa'yo nang hindi tayo magkaroon ng pagtatalo o maparusahan ng Diyos. Kasi nasa maling doktrina ang inyo pong napakinggan. Kaya ho tayo nag-aaral at nagtutuwid sa maling katuruan. Ngayon, sabi mo, sagutin mo ako kung sino ka at ano ang kinalaman niyan sa pagkatao ko at ano ang ebidensya mo laban sa akin. Ang ebidensya, kung ikaw ay nasa maling katuruan. Yung pagkatao diyan, hindi ko para kayo'y siraan. Narito tayo para tayo ay magtulungan. Mahal ko po kayo. Sinabi ko po doon sa mga huling video na iyan po ang inyo napakinggan. Sabi ko po, mahal ko po kayo. Tinutulungan ko po kayo na maintindihan ang mga talata na hindi kayang unawain ng tao. Tulad mo, parang sinabi mo, ikaw may sabi niyan, sino ka para gamitin mo yan sa akin? Hindi ko sinabi yan para gamitin sa iyo. Ang nakalagay po dito, nangyari sa kanila. Kung sino man po yung mga tao na mali ang doktrina, para talaga sa kanila ito. Pero bakit mo inamin sa iyong sarili na para bang ako ang may sabi? Hindi po So, ibig sabihin, parang ganito yung ating babasahin. Ang salita po ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim na tumatago. So, basahin natin yan ha. Para maintindihan mo ang salita ng Diyos, talagang nagbibigay ito sa atin ng paglilinis. No? Tingnan natin ang talatang ito at basahin natin. Sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na malakas o matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yan di ba? Yung salita ng Diyos, nakita mo dyan ha, may kakayahang kumilala. Ibig sabihin, nakikilala ang iyong damdamin at puso o ng iyong kaluluwa at espiritu mo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag napakinggan mo, parang sinasabi mo, parang pinapatamaan mo ako. Hindi po ako nagpapatama, kundi sinasalita ito ng Diyos para mapakinggan natin. Kung ikaw ay nasa maling doktrina, ramdam mo
Kaya ito ang iyong damdamin na sino ka para gamitin mo yan sa akin. Hindi ko yan ginamit para sa iyo at ako ay maggumawa na para ikasasakit ng damdamin mo. Hindi po. Binasa ko po yan para sa mga taong nasa maling doktrina. Ngayon, naisip mo na ba? Hindi para kita gamitin ko yung talatang yan. Ngayon, naramdaman mo na ang salita ng Diyos pala ay ito, tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. O ngayon, nakikita mo ba? Kasi ito yung naging topic natin nung nakaraan. Na sinasabi mo ha? Tingnan niyo po, ito ang binigay ko ng paliwanag. At kayo nga para humahatol sa akin, yan sabi mo no? Ito ang sinasabi mo. Epokrito lang ang nagsasabing may matuwid na tao dito sa mundo. Kung sa tingin mo, Brother Owen, na matuwid ka at di ka na nagkakasala, epokrito ang tawag doon. O yun, di ba't paghahatol niyan sa akin? Itong sinasabi mo na epokrito ang tawag doon. Bakit mo ako tatawagin ganyan na epokrito? Di ba? Kaya hindi ako nasaktan kahit ako sabihan mo ng ganyan kasi hindi naman ako epokrito. Nakita po ninyo? Ngayon, balikan ko po inyong komento ngayon na ito naging talakay natin. Sinasabi mo, ano ang kinalaman niyan sa pagkatao ko? Kung ang pagkatao mo po ay nasa maling doktrina, kaya nga sinasabi ni Kristo, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Kasi nadadaya po kayo, mali ang doktrina na inyong napapakinggan. Subukan mong aralin ang katuruan ni Kristo. Subukin mong sundin ang kanyang mga salita. Di ba? Ganapin mo ang kanyang pamaran at turo. Hindi ka madadaya. Kaya sabi mo, sagutin mo, huwag mong burahin. Di ba? Magkaliwanagan tayo dito. Yan po, pinapaliwanag ko po. Hindi ko po binubura ang lahat ng komento ninyo. Unang-una, huwag niyo po kung hatulan na ako'y nagbubura. At karamihan po dito sa mga sinasabi ng basher o kumukontra sa katotohanan, sinasabi nila rin na binubura ko raw ang kanilang mga komento. I never erase any kinds of comments na nanggaling po sa inyo. Kaya kaibigan, huwag mo kong paratangan na nagbubura, ha? Unang-una sa lahat, bawal po ang humatol ng walang katotohanan. Hindi po ako nagbubura. Kaya tandaan mo yan, di ba? Kaya nga po minsan, tayo hindi makaunawa sa mga salita, aralin natin. Huwag agad pakinig ka sa sinasabi nila. Mismo ikaw ang tumuklas, ikaw ang mag-aral. Huwag ka sa basta makikinig na, yun nga, totoo nga yun. Ikaw mismo magbasa katulad natin. Binabasa natin yan. O ano pa? Ano pa sinasabi mo dito? Itong talata na ito ang linawin mo sa sobrang baksik. May talaga mabaksik po yan nga eh. Kaya nga na sinasabi natin ito, mabaksik talaga eh. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Yan talaga babaksik ang mga salitang mapapakinggan mo. No? Itong talata nito, linawin mo sa sobrang baksik ang binigay mo. Hindi man galing sa akin yan eh. Ibinigay ko nga dahil binasa ko. Talagang napakabaksik ng salita ng Diyos. Kung ito ay at least naramdaman mo na itinutuwid ka ng salita ng Diyos. Yun ang dapat mong malaman. Itinutuwid tayo kung nasa maling doktrina tayo, nasa maling katuruan. O yan, sabi mo pa, talata sa pagkatao ko na hindi mo ko kilala. Oo nga, hindi mo kita kilala. O bakit ang dumating sa iyong talata na kung saan ay nagtutuwid ang Diyos sa maling doktrina. Kaya kung mali ang doktrina mo, umalis ka na, kaibigan. O yan, ipaliwanag mo yan dito. Yan, ipinapaliwanag po natin. Tandaan mo, God is with me. Kung talagang nasa iyo ang Diyos at sumasa iyo, dapat alam mo ang bawat talata na binabasa natin. Kaya ayusin mo ang paliwanag mo dito sa talatang ito. Yan, pinapaliwanag natin. Okay. Para mas malinaw pa, dadagdagan natin ang pag-aaral. Humaba man tayo, tapusin natin kahit 30 minutes, Ito pa ang ating ibibigay ko po sa inyo, So, malinaw dito sa mga pagbabasa natin, ng kasulatan para maintindihan mo.
Itong talatang iyan na binigay mo sa ikalawang Pedro 2:22, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Kawikaan po yan. Hindi galing sa akin, galing yan sa salita ng Diyos. Sinasabi yan para tayo matauhan kung nasa maling doktrina tayo. Di ba? Bakit ka gumagamit ng mga doktrina hindi pala doktrina ni Kristo? Kaya yan ay, kung maintindihan mo yan, na kung saan ang doktrina na sinasabi ninyo, kahit magkasala ka, bayad na. Ay kaya nga ikay hinahango na sa kasalanan para hindi ka na muling bumalik sa dati mong pamumuhay na masama. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Pakinggan mo ito, no? Ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Roma 12:2. Sabi dito, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Oh, napansin mo ba? Huwag mong tutularan yung mga pag-uugali na mga katuruan, mga doktrina na hindi mula kay Kristo. Sabi pa dito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Binago na ang isip mo sa maling pananampalataya. Bakit ka pa bumabalik sa maling katuruan? Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. O diba? Aalamin mo yun. Para maintindihan mo, ang ating pong pananampalataya kay Kristo Jesus at doon sa Ama, mabibigyan tayo ng kaliwanagan dahil dito sa talatang ito, nag-trigger sa'yo na hindi mo pala naunawaan yan. Yan ay angkop sa mga taong maling doktrina. Halimbawa, katuruan nga nila. Di ba ang doktrina ni Kristo, palalayain ka sa kasalanan upang hindi ka maalipin ng kasalanan. Yung talatang yan, bakit ka pa uli lulublob sa putik? Meaning, babalik ka muli doon sa hinango ka na nga ni Kristo. So, huwag ka nang babalik doon sa buhay na makasalanan. Ano ba yung kasalanang ginagawa mo dati? Pumapatay ka ba? So, huwag ka nang papatay. Nagnanakaw ka ba? Huwag ka nang magnakaw. Etc. So, ibig sabihin, yung gawang masama, huwag mo nang gagawin. Sabi ninyo, wala namang perpektong tao. Nakakagawa pa rin ng kasalanan. Bakit? Hindi mo ba nabasa yung sinasabing pagpipigil sa sarili? O, banggitin natin yung pagpipigil sa sarili. Hindi mo ba kayang ganapin yung salitang iyon na pigilin mo ang iyong sarili? Sa Galatia 22:23. Diba? O basahin natin yun. 5:22 and 23. O, sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan. Kung may pag-ibig ka, bakit ka pa magnanakaw? Bakit ka papatay? Kasi kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa kasi may pag-ibig ka. Bakit ka nagagalak? Dahil gusto mong tumulong. Bakit? Meron kang kapayapaan. May pagtsatsaga, may kagandahang loob. Di ba? Meron kang ganitong awa. Kasi yung kagandahang loob, hindi ito talaga makita sa tao kasi puro kasamaan ang ginagawa niya. Hindi kabutihan ng loob ang ginagawa niya. Yung kabutihan, katapatan. Kasi kanyan ang mayroong pagbabago sa dati mong pagkatao na masama. At ito ang napapalitan ng bagong pagkatao. Meron ka ng kaamuan at pagpipigil sa sarili. Paano ka gagawa muli ng kasamaan at kasalanan kung alam mo yung salitang pagpipigil sa sarili? Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kasi ang paglabag sa utos ay kaparusahan o kamatayan. Nilalabag mo ang utos. Yun ang ibig sabihin. Sa ibang salin naman ay ganito para maintindihan mo. At pagpipigil sa sarili kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. O bakit ka pa magsisinungalin? Di ba tanggalin mo na yung kasinungalingan mo? Di ba? Bakit ka pang magtatanim naman ng saman loob sa iyong kapwa kung alam mo namang ito ang magpalalayo sa iyo sa Diyos? Kasi ayaw ng Diyos na magtanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa. Kaya nga sabi diyan, no? Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Naintindi mo ba yun? Kaya namatay si Kristo sa krus, doon mo rin ipapako ang iyong dating makasalanang pagkatao. Iyon ang dapat mong malaman, ang kamatayan ni Kristo sa krus.
iiwan mo na ang dati mo ng pagkatao. Kaya nga sabi do sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Yan o. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, yung dating pagkatao na makasalanan. Bakit ka pa uli babalik sa dati mong lubluban? Iyan ang sinasabi dito, ang babaeng babae na hugasan na, dapat hindi ka na babalik sa dating lubluban o dating pabumuhay mong makasalanan. Kaya ang sinasabi dito, ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilang bago. Ngayon, bumalik ka uli sa dating lubluban, hindi ka na uli bago, marumi ka na uli. Kaya pag bago, bagong pagkatao. Di ba? Pag naligo ka, magbibihis ka ng bagong damit. Mabango ka na. Hindi na amoy kung anong amoy yun, di ba? Ibig sabihin, nilinis ka na. Hindi ka na makikisa sa takbuhin ng mundong ito. Di ba't nabanggit mo pa rin na nasa mundo pa rin tayong makasalanan. Yun sinasabi. Parang hindi tayo mahawaan ng sanlibutan, panatilihin mong malinis ka. Huwag kang gagawa ng masama. Yun ang sinasabi diyan. Sa 2 Pedro 2:22, huwag ka na muling babalik sa dati mong gawang masama. Sa pamumuhay na makasalanan, nabubuhay ka na ngayon sa kabutihan at kabanalan. Yun ang dapat mong malaman kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Di ba? Ngayon, kung itutuloy pa ang 18, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling ito o tungkuling panumbalikin ang mga tao sa Kanya. Di ba? Kung aalamin natin. Yung pala, panumbalik. Paano ka babalik sa Diyos kung marumi ka pa rin? Di ba? Bumalik ka sa dating lubluban. O di ba? Yan nakalagay po diyan. Nahugasan na. Hindi pala niyo nalalaman ang talatang ito. Kaya kaibigan, pagmamahal ito sa iyo nang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. O ano pa ang dapat nating alamin sa mga talatang iyan? Napakarami po. Pero siguro malinaw na ito sa iyo. Hindi ko na dadagdagan. At muli kong babaling at lilinawin sa iyo, hindi para tayo mag-away, magtalo-talo, kundi unawain natin yung sinasabi sa kasulatan, no? So kung sa tingin mo, parang sinaktan kita, hindi kita sinasaktan, pinapaunawa ko po sa iyo ang mga talatang iyan. Hindi po ako nagbubura, hindi ako humuhusga, pero sa mga komento po ninyo, para akong nakatikim ng sampal sa inyong mga sinasalita yan. Pero sabi nga ni Kristo, kung sinampal ka sa kanan, ibigay pati kaliwa. Di ba? Ganyan ang mga nakay Kristo. Kaya sabi ko nga, tinatanggap ko kung ano yung mga sinasabi ninyo. Pero hindi ako eprokrito. Tandaan mo yan. Masasakit man ang sinasabi po ninyo. Yan ang sinasabi po kasi dito sa mga komento ninyo na walang pag-asang magbago ang mga tao sa makasalanang tao. Kung ganyan pala ang kalalagayan natin, walang pag-asang magbago. Anong ginawa ni Kristo? Sabi ko nga sa inyo, ay wala palang epekto ang kamatayan ni Kristo sa krus. Wala pa rin palang pagbabago Pero ang sinasabi ng Diyos ay magbago tayo. Sabi dito, sa talatang ito, balikan natin to para maliwanagan tayo, Ang sinasabi dito, para maging maliwanagan tayo, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Di ba? Ang Diyos ang magbabago sa atin. Pero sa tingin ninyo parang walang pagbabago Para sabihin ko sa iyo, bakit mo sasabihin sa akin iba'y salita ng Diyos? Kayo po ang nagsasabi niyan. Sa mundo, makasalanan pa rin tayo. Hindi po dapat ganoon ang ating kaisipan. Yan po, nagsabi magbago tayo ng ating kaisipan. Kung makasalanan pa rin ang mundo, totoo yun, pero hindi ka dapat mahawaan ng sanlibutang ito.
Di ba't ang sinasabi dito ni Apostol Santiago sa 1:27, yan o, nakalagay po dito, basahin natin. Ang sabi diyan, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito, tatalikod ka na eh. Paano ka pa makikisa? Pagtalikod, dapat alam mo, yung sinasabing ang pagka-relihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan. Walang kapintasan. Bakit mo uli ibabalik ang sarili mo sa lubluban na marumi? Di ba't hindi? Kung naunawaan mo lang talaga yan, mahal ko po kayo. Hindi tayo para magturuan ng mali. Unawain natin kung anong tama. Do what is right. Kaya kaibigan, huwag magdamdam. Mahal ko po kayo. Nagtutulungan tayo para maunawaan natin ang bawat talata na ating binabasa. Kaya kaibigan, sana maintindihan mo itong talata na ibinibigay mo. Kahit basa ho tayo ng ibang salin, sa Magandang Balita Biblia. Sabi po dito, angkop sa nangyari sa kanila. Hindi ho para sa iyo to ha. Not individual, but ito yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang gusto nila laging gumawa ng kasamaan na hindi nila nalalaman ang ginawa ni Kristo doon sa krus para tubusin tayo sa kasalanan, alisin sa karumihan. Kaya dapat maintindihan mo ito, Sabi dito, angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Tingnan nyo ang literal na ang baboy kahit pala hugasan ng hugasan, bumabalik sa dating niyang lubluban. So meaning, pinapakita diyan, ini-illustrate yung mga taong pagkatapos hanguin sa kasalanan nilang pagkatao ay bumabalik muli sa dating pagkataong makasalanan. Yan ang dapat maintindihan natin. Kaya yung sinasabi po ninyo na future sin ay bayad na, mali po yun. Bakit ka uli babalik sa makasalanan? So ibig sabihin, wala nang ibabayad pang sa mga kasalanang mga taong bumabalik sa kasalanang pagkatao. Naget mo ba, kaibigan? Mahal ko po kayo ha. Hindi ko po kayo para iligaw o ano. Iunuway lang natin yung mga ganyang mga pananalita ng Diyos. Salita yan ng Diyos. Hindi ko gagamitin sa inyo. Ayan ay ginamit ng Diyos para sa atin nang hindi tayo magaya sa mga taong ganito na pagkatapos iniligtas ng Diyos, hinango sa kasalanan, ay babalik uli sa dating makasalanang pagkatao. Kaya nga sabi ni Kristo, ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, binago na siya. Yun po ang dapat nating malaman. Binago na. Huwag tayong mamuhay sa mga taong namumuhay sa kasalanang ginagawa. Huwag ka na magsinungaling, huwag ka na mandaya, huwag ka na manloko. Yan ang ibig sabihin po diyan. Sa binago na tayo. Ano po? So salamat, kapatid. Tuturing kitang kapatid kung magkaisa tayo sa pananampalataya na itinuturo ni Kristo. Yung doktrina ni Kristo po na mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Yung mga maling aral, mga maling turo, yun po ang nais ko pong ibigay sa inyo. Maaring kayo nasa maling turo. Yan ang masasabi ko. Ngayon, kung tinanggap mo ang mga katuruan ni Kristo, kay Kristo ka. Kung binago ka na at nakipag-isa ka kay Kristo, ibig sabihin nakipag-isa, sumusunod ka sa mga aral at turo ni Kristo, kay Kristo tayo. No? Kaya kapatid, stay tuned ka lang dito. Kung gusto mo pang matutunan ng mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Ama, sundin natin ang sinasabi ni Kristo. No? Huwag tayong padaya sa mga nagtuturo ng maling doktrina. Kaya si Kristo ang nagturo ng tamang doktrina na dapat nating sundin. Magandang araw po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Kapatid, salamat, sana naintindihan mo ito. Mahal ko po kayo. Huwag pong magtatampo, Pagbigay ka pa ng mga tanong, kung gusto mo maliwanagan, narito tayo para magkaroon po ng pag-aaral sa kanyang mga salita. Okay? So tayo po ay manalangin. Mga kapatid,
narito ang salita ng Diyos na ating tinanggap. Pagpalain po tayo. Tanggapin natin na maluwag sa ating puso at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Huwag tayong gumawa ng kasamaan sa ating kapwa, bagkus gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Tulungan natin ang mga nangangailangan at gumawa tayo ng mabuti ayon sa ipinapagawa ng ating Panginoon Jesucristo. At sa araw nito, nais ko po kayong pagpalain, dalahin ko na dumating sa inyo ang tunay na pagpapala na tatanggapin natin mula sa Diyos Ama at kay Kristo. Humayo kayo na mayroong kapayapaan, gawin kung ano ang tama, manatili sa tamang pananampalataya na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Amen.